Sa kabila po ng mga naiulat na aberya sa ilang voting precincts ngayong halalan, tiniyak po ng COMELEC na nasa 90% na ng mga problema ang kanila nang natugunan. Ano na nga ba ang mga isyong ito at paano ito naresolba? Alamin natin sa report ni Carla Abellana. Carla, magandang hapon. Yes, magandang hapon mga kapartner. Sa pinakauling update mula sa COMELEC Command Center dito nga sa PTEX, iniulat ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na umabot sa 90% ang resolution rate sa mga naitalang problema ngayong midterm elections. Mula sa 3,000 reported issues, karamihan dito ay may kinalaman sa mga problema sa papel at mga printer na hindi nagpiprint ng maayos. Dahil sa mataas na resolution rate na ito, tanging 10% na lamang ng mga problema ang umakyat sa level 2 na classified as major issues. Pero paglilinaw ni Laudianco mga kapartner, tinawag lamang itong major dahil sa 298 na automated counting machines na kinakailangang palitan dahil sa mga isyong tulad ng maduming scanner at printer. Bagaman nagkaroon ng kaunting pagkaantala sa pagboto, naresolba rin ito sa loob ng ilang minuto matapos mapalitan ang mga makina. At samantala, sa isang insidente sa Abra ang nag-viral kung saan isang poll watcher ang makikitang nag-shade ng balota para sa isang botante. Nilinaw din po ito ng COMELEC na maaari itong gawin basta't may pahintulot mula sa mismong botante. Dagdag pa rito, kinakailangan na ang poll watcher o miyembro ng electoral board na magsasagawa nito ay rehistradong botante rin ng nasabing lugar. At sa iba pang balita mga kapartner, isang vlogger mula sa Davao City ang nagbigay ng ulat tungkol sa kanyang karanasan sa pagboto. Ayon sa kanya, matapos bumoto, tama ang lahat ng local candidates sa kanyang resibo. Sa national level, particular sa senatorial candidates, 12 ang kanyang ibinoto ngunit ang lumabas sa resibo ay nag-overvote daw siya. Narito ang naging pahayag ni Attorney Laudianco kaugnay nito. From Davao, si Chito sa Muntina, and naglabas po siya ng video kasi Bisaya siya, tapos i-translate ko lang po, attorney. Kasi daw nag-vote po siya ngayon. And then pagpasok po niya doon sa pinakita naman sa kanya yung sa watcher po, attorney, no. And then right after paglabas po niya doon po, attorney, ang nakita po niya pagdating po doon sa local, kompleto. Pagdating po doon sa list of senators, which is 12 po yung binoto niya, ang lumabas is overvote daw po siya. So, can you please give clarification po para mayroon lang po tayong counterpart po sa sinabi po niya. Dito lang po tayo. Ganito lang po kasi, marami po kami natatanggap ng allegation. Again, hindi po ito binabaliwala ng COMELEC and we're taking this seriously. Ang sa amin lang po, mayroong prosesong legal. Kesa po magsabi nila, ano po ang pwede natin gawin? Una, botante mismo, ipanote mo under oath dun sa minutes. I-claim mo talaga yan, pirmahan mo yan, sumpaan mo yan, na talagang yun ang binotohan mo. Bakit? Para kung meron man po magpa-file ng election protest doon at bubuksan ang balota na yan, ang ballot box na yan, pwede namin magamit yung statement mo. Meron ka pang pwedeng gawin. Magreklamo ka po sa COMELEC formally. Kasi yan po yung sinasabi natin, kesa po mag-iingay tayo na walang kapupuntahan, daanin mo sa isang proseso na merong kapupuntahan. Election protest, mag-file ng reklamo at pareho po yun ay sinusumpahan. So hinihiling po sana namin, dahil nga po binibigyan importansya namin ng ganitong bagay, kung nanaisip po niya, mag-execute po sana ng isang affidavit, sworn affidavit patungkol sa bagay na ito. Baka po magamit ng nais magpabukas ng ballot box sa isang election protest, isa po yun sa ating magiging basihan. Okay. Thank you po, attorney. Sa huli, sa mga nagsasabing may pagkakaiba sa kanilang ibinoto at ang lumabas sa resibo, hinamon sila ng COMELEC na magsampa ng kaso upang mapag-aralan ang kanilang mga reklamo. Ipinapakita nito ang kahandaan ng COMELEC na tugunan ng anumang reklamo upang masigurong malinis at maayos ang halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Carla Abellana, SMNI News.